Marinduque is an island province in the Philippines known for its rich history and beautiful landscape. It's often called the heart of the Philippines due to its heart-shaped form on the map. Let us bring you to the journey and learn some of its historical place as we share you some insight about Marinduque and its wonderful story. Welcome to Santa Cruz, Marinduque, a place steeped in history and culture. Santa Cruz, Marinduque is a town steeped in history and natural beauty. It is known for several historical places that showcase its rich heritage. One of these is Santa Cruz Church, a century-old Spanish colonial church with intricate architecture and significant role to the town's religious and cultural life. Another notable historical site is Baluarte de Santa Cruz. Today, we embark on a journey to explore on one its iconic historical site, Baluarte de Santa Cruz, located at Sitio 1, Quezon Street, Barangay Lapu-Lapu, Santa Cruz, Marinduque. Baluarte de Santa Cruz, also known as Fort Santa Cruz, is a Spanish colonial-era fortress built in 17th century. It serves as a strategic defense against pirates' attacks and safeguarded the town and its inhabitants. During the Spanish colonial period, Marinduque faced numerous threats from pirates who roamed the sea. The construction of Baluarte de Santa Cruz was part of Spanish effort to protect its territories and trade routine in religion. As we introduce you to this wonderful historical place, we would like you to hear a story with one of the beloved person, Mother Dalia. Magandang araw po. Kasama po natin ngayon si Ate Dalia para magkwento po about sa Baluarte. Yung baluarte niyan, ang simbahan magkaano. Dahil parang may tunnel siya. Yan ang Kastila ang gumawa. Kastila ang parang may head out. Yan. Parang kumbaga ay parang pag naladatigdan mo lang sa asyan, bumaba na lang yan dahil ang karsada niyan ay puti, bato. Saka bumaba siya dahil natimbunan siya, ginawa ng daan. Hindi, mataas siya. Yung Baluarte, mataas nga, naabutan ko siya, na mataas siya. Ay, kaya lang ganyan bumaba, parang pandak na. Siyempre, nagkaroon kita ng daan. Tinimbunan ng buhangin, sinimintuhan, kaya parang naging pandak na siya. Pero yun ay mataas. Mataas siya. Kastila ang gumawa, Kastila ang naging head out niya. Yun ang parang istorya. Pero yan ay may tumirang mga may pamilya. Noong una, nag-skeleton siya. Yung parang sa masamang panahon na nawawas hubong. Yung bintana ay nawawas out o nagigiba, ganun. Pero noon pala ang po gano'n na po talaga. Oo, ganyan nga. Batin mo talaga siya. Na-renovate lang yung sira. Parang... And now, we're here together with our beloved Kapitan of the Barangay, Mr. Ferdinand Tricafrente. Hapon po, ako po si Emily Peña Flor. Galing po kami sa MSC Matalaba. Meron lang po kami kaunting katanungan tungkol sa Baluarte de Santa Cruz. Okay. Ano ang kasaysayan ng Baluarte de Santa Cruz? Ang Baluarte kasi ang pagkakaintindi ko yun noon naging bahay ng mga Hapon o Kastila yata. Ang Kastila kasi ang pagkakaintindi ko dyan sa Baluarte ay yung kalsada rito from Baluarte to simbahan, meron yung tunnel. Ang lahagusan niya sa simbahan. Yung naging kampo ng mga Kastila noong hindi pa ako tao rin yun, pero ayon sa kasaysayan, ayon sa mga matatanda ay ganoon ang mga pangyayari na ginawa ng mga Kastila. Yung Baluarte at diwa nilang taguan noon. Kaya hanggang sa ngayon ay napangalagaan ng mga barangay, mga past, ng mga naging barangay officials, inaalagaan pa rin yan. At hanggang sa kasalukuyan, yan ay aming inaalagaan at nais nang improve pa para kung sino man ang pumunta sa Baluarte ay
maging kaaya-aya naman siyang tingnan. Kasi isa yan sa isa sa historical building o isa sa history ng Barangay Lapu-Lapu na magkaroon ng bahay ng bato o ng baluarte. Kaya kami bilang mga barangay official, nais namin yang mapa-improve. Ano po ang plano ng barangay sa Baluarte? Ang plano ng barangay sa Baluarte, unang-una ngayon, mayroon kaming budget dyan na 100,000 na repair. Kasi sabi ko nga kanina na iniingatan namin, na inaalagaan namin dahil yung Baluarte ay sa katagalan na ay tumutulo yung bubong, sira na yung kisame. So, ako bilang punong barangay dito sa Barangay Lapu-Lapu, kami ay nilagyan namin ng budget ng 100,000 upang ma-repair ang kisame ng aming Baluarte dito sa Barangay Lapu-Lapu, kasi isa yan sa mga pinupuntahan o isa yan sa laging tinatanong sa amin ng mga estudyante. Sino man ang pumalit sa Lapu-Lapu, humihingi ng history ng Baluarte or ng bahay na bato dito sa Barangay Lapu-Lapu. Although ako naging estudyante rin nung araw, ginaya namin yan. Nasa bahay pa hanggang ngayon yung Baluarte. Bumuo kami ng Baluarte, yung maliliit na bato. Ibig sabihin, naging project din namin na kung paano namin pangalagaan ang Baluarte, kasi ayaw namin yan itong masira na laman ng gano'n, although yan ay aming pangpapagandahin at papagandahin pa sa mga. Pero gusto namin, kung makakabili kami ng mga pampalit dyan, yung talagang mga style, sinauna rin kung may kapis din papalit namin. Kung magkaroon ng isang tourist spot na tulad ng Baluarte, kaya kami bilang mga barangay officials, although kami, kung nalalaman ninyo sa bawat barangay ninyo na yung mga barangay officials sinagalakbay aral pag naalis, yan ay ina-apply din namin sa aming barangay. Paano umunlad ang kanilang barangay, lalong-lalo na pagdating sa agrikultura ay nagagaya namin. Hindi yung laging mabili ka ng abono sa pagdating sa agrikultura. Inagaya namin yung mga organic farming, nagagaya namin yan. Tulad nung inapuntahan namin sa ibang lugar, plano ko dyan, lalagyan ng history, lalagyan sa loob ng Baluarte, yung history ng Baluarte. Tapos may isang mag-caretaker dyan sa Baluarte at magkakaroon niya ng entrance fee kahit mga 20 pesos ang isa. Ganun yung aming plano. Siguro by June siguro or May. Maraming salamat po sa pagsagot sa amin ng mga katanungan. Okay, walang problema. Ano man yung mga pangangailangan sa aming barangay. Open lagi kami sa lalo-lalo na sa inyong mga estudyante at kami ay naging estudyante. So, thank you. Baluarte de Santa Cruz played a crucial role in the history of Baluarte de Santa Cruz. It was strategically positioned to provide a vantage point over the place, allowing defenders to spot incoming threats and mobilize defenses accordingly. The fortress is characterized by its sturdy stone walls, metal gate, wide windows, bastion, and cannons, reflecting the military architecture of the Spanish colonialism. It served not only a defensive structure, but also as a symbol of Spanish authority in the region. Baluarte de Santa Cruz is not just a historical site, it's a reminder of our ancestors' resilience and determination to protect their homeland. Today, Baluarte de Santa Cruz stands as a testament to Marinduque's rich heritage. Visitors can explore its corridor climbs, its ramparts, and admire panoramic views of its surrounding areas.
In Marinduque, we don't say, punta na kayo dito. Instead, we say, kamusta sa Baluarte? As the sun sets over Baluarte de Santa Cruz, we conclude our journey into Marinduque's history. Join us next time as we continue to uncover the treasures of this enchanting province.